Hi guys, good morning. This is Joseph Lim, President of GLIM Project 2015. Gusto ko lang kong sagutin yung mga normal na tanong ko at kadalasan nagiging tanong. Bakit kailangan mag-join sa Global? Lalo na po yung mga OFW. Unang pinakamagandang tagline ko para gusto kong mas maintindihan. Sabi nila, spending money with your children but spending time with your children is the best. Now, ano ang point ko? Wala pong OFW na gusto na nasa ibang bansa habang buhay. Kaya karamihan sa atin, bakit tayo nag-OFW? Simple lang. Kasi mas malaki yung pwede mong kitain sa ibang bansa kaysa sa Pilipinas. Yun ang nagiging normal na norm. But the reality is, hindi po ako naniniwala doon. Bakit? Never ko pong naranasan mag-OFW. Never ko pong naranasan mag-work. Pero nagawa ko pong makapunta ng iba't ibang bansa, makapag-travel, Asia, UAE, even sa US, sa Europe, nakapunta po ako. Now guys, ito na lang. Noon, nung nagsisimula po ako, I'm from Bicol. Sa Bicol po dati, gusto ko ang mga OFW. Bakit? Nagpapautang po ako dati. Now, kadalasan pag nagpapautang ka, ang mga sarap pong pautangin ng OFW, yung kararating lang. Yung kararating lang, kadalasan may pera. Pag nangutang sa'yo, pag aalis na, normally kung ano mga dito dala-dala niya, normally iiwan sa'yo mas mura. Now, first of all, gusto ko pong maintindihan nyo na ang OFW, you're always thinking na ang ginto is asset. Ang lupa is asset. Now, para hindi na po kayo maguluhan ng asset, nagpapasok ng pera, ang liabilities naglalabas ng pera. In short, kahit bumili ka ng ginto, kung bili mo 100, tapos ang binenta mo 50, hindi po siya asset. Ang tawag pa rin po dyan is liabilities. Now, wala pong OFW na gusto magtrabaho habang buhay. Pinakapangarap nyo sige lang, makaipon, magtayo ng negosyo sa Pilipinas, and after nun, tuloy-tuloy na. But again, ano ang negosyo ang itatayo mo? Ang nagiging problema karamihan, hindi mo kaya i-handle kasi nagtatrabaho ka sa ibang bansa, ibibigay mo yung pera sa mga kamag-anak mo, yung kamag-anak mo minsan hindi mo marunong mag-handle, ano nangyari? Mag-aaway pa kayo. Now, napakaganda po bakit? Meron po ngayon Global. Ang Global is already more than 10 years na po dito sa Philippines. Ang dami na po nilang natulungan ng mga OFW na umuwi na mismo at for good. Kung bibigay ko ng sample, ang dami po sa Hong Kong, mga DH, ang sweldo 10,000, 15,000, 20,000 isang buwan. But because ginagawa nilang Global ngayon, nag-100,000 at 200,000. Sa UAE, napakarami din po. Sa Africa natin, napakalakas. Now, ito na lang po ang iiwan ko sa inyo. Guys, tanungin nyo ang sarili nyo. First, masaya ka ba talaga sa buhay mo bilang OFW? Second, anong pakiramdam na yung mahal mo sa buhay, yung anak mo, yung asawa mo, merong sakit, at ang pwede mo lang sabihin, anak, pagaling ka. Di ba napakasakit? Third, anong pakiramdam sa mga special moment nila, wala kayo. Now, ano ang point ko bakit ito sinasabi sa inyo? Guys, merong solusyon. Huwag pong isarado ang isip nyo na habang buhay na lang kayo magiging OFW. Kasi para po sa amin, kami nandito to help you, to guide you, at gisingin ulit yung mga natutulog yung pangarap. Gisingin ulit yung mga natutulog yung damdamin na kaya nyo pang mas kitaan ng malaking kinikita nyo. Kasi guys, sa lahat mo ng OFW, challenge ko kayo. Di ba ang sarap mag-picture sa mga gandang lugar, sa mga gandang gusali, sa mga gandang establishment? But the question is, kailan ka nag-picture nung tinitirahan mo? Kailan ka malang nag-selfie sa hinihigaan mo? Isa yung sa bagay na pinakamahirap gawin ng isang OFW kasi I'm sure ako po mismo every month nasa iba't ibang bansa kaya alam mo talaga kung ano ang status ng isang OFW. Kaya guys, kung hindi ka po masaya, kung yung ngiti mo sabi nga nagiging problema sa Pilipino, napakasarap natin ngumitin. But the reality is, yung sa loob ng meeting niya or sa likod ng meeting niya, masaya ka ba talaga? Kaya sabi ko nga guys, gusto ko po, I'm being very, very blessed. So, sobrang ganda po nang nangyari sa akin. Ayoko pong suluhin yung blessing na yun. Now, I'm offering it sa lahat. Na gusto ko po, kung sa susunod nangingiti ka bilang OFW, yung umingiti ka, hindi dahil sa gusto mong takpan, hindi dahil sa ayaw mong ipakita kung anong totoong sitwasyon. Gusto ko kung talagang ningiti ka, kasi kasama mo na mahal sa buhay, nakatira ka na sa bahay na gusto mo, magkaroon ka man ng sasakyan, ikaw na mismo ang nag-drive, yung anak mo na susubaybay mo pa paano lumaki. Guys, sa pagkatapos ng sasabihin ko, isa lang sisiguro din ko sa inyo. Mas masarap sa susunod na pupunta ka sa bansa, pinagtatrabahuan mo, hindi ka na po magtatrabaho. Mas masarap pupunta ka sa bansa, pinagtatrabahuan mo, kasama mo yung mahal mo sa buhay, kasama yung anak mo, asawa mo, tinuturo mo sila kung saan ka nakatira dati, tinuturo mo sila kung saan ka dati kumakain, tinuturo mo sila kung ano ang buhay mo dati.
Now, para po sa akin guys, sabi nga nila, lahat ng nangyayari sa buhay natin, kailangan daanan. Kaya ako po naniniwala, yung bilang pagiging OFW nyo po, dadaanan nyo lang po yan, darating po ang time. Kayo na rin po ang mag-motivate sa mga ibang OFW para bigyan ulit sila ng chance, bigyan ulit sila ng hope, na pwede naman po sila kumita ng sobrang laki kahit nasa Pilipinas lang po sila. Kaya guys, para po sa akin, sa lahat po ng makakapanood ng video to, kailangan nyo lang po pasalamatan yung mga estudyante po ng JLink Project kasi nandito po kami ngayon ng JLink Project. Binuo po namin itong system na to para po mas makatulong sa lahat po ng gustong mag-networking para mas maging madali, mas maging systematic at lalo na po para sa mga OFW. Gagawin niyo po ang pag-networking ngayon. Kaya marami pong nag-fail sa networking dahil ginagawa nilang mag-isa. Pero ngayon, napaka-minimal lang po or halos wala nang mangyaring failures kasi nandito na po kami ngayon. Ang JLink Project po binuo para tulungan po namin kayo para mas mapadali, mas mapabilis at lalong-lalo na gusto po namin kayo makasama mo. Kaya guys, para po sa akin, this is Joseph Lim, your president sa JLink Project 2015. Happy networking! Ano pwede mangyari sa'yo pag ginawa mo ang Inglobal? Now guys, para sa akin, napakasimple lang dyan eh. First, kung gusto mo malaman kung ano talaga pwede mangyari sa'yo, ang dami pong videos, ang dami kumita ng malaki na nasa YouTube. You can just type Inglobal Top Earners, Inglobal Millionaires Club, or ito na lang, ano ang pwede mangyari gawin OFW na ginawa mo ang Inglobal? Napakasimple lang. First, gusto ko muna maintindihan nyo na after doing networking for more than 10 years po ako sa Inglobal, bumuo po ako ng isang grupo ng tawag sa JLink Project 2015. Napakasimple lang dahil marami pong nag-join sa networking at karamihan, marami din siguro makakalahati. Ang kumikita, kalahati hindi, at first lang wala hindi kumita. Now, tinignan ko bakit nangyari yun. Simple lang. Mahirap gawin ang isang bagay kung wala kang masyadong alam gawin. Kasi marami pong dyan sa Inglobal, hindi nila alam kung paano gawin. Now, ginawa namin sinilusyonan po namin dyan. Ginawa ang JLink Project 2015 para mas maging madali at makatulong mismo sa mga OFW pa paano nila gagawin ang pag-networking. Kasi maraming nag-networking, hindi sila kumikita hindi dahil sa mahirap, hindi sila kumikita dahil sa hindi nila kaya. Nagkataon lang kasi wala silang system or wala silang backup na isang grupo na pwedeng tumulong sa kanila. Ngayon, kaya ginawa namin yung JLink Project 2015 para yung pag-networking ng lahat ng OFW, hindi na po magiging mahirap. Bakit? Meron pong tutulong sa inyo. May mga estudyante pong tutulong sa inyo. May mga coordinators from online, from offline na tutulong sa inyo. At ako po mismo personally, nandun din para mag-guide at tumulong sa inyo. Kaya para sa akin guys, bakit kailangan mo ng seryoso na sobrang Inglobal? Kasi ito ang nakikita ko magiging solusyon na hindi ka habang buhay maging OFW. Kasi wala pong tao na nangarap maging OFW habang buhay. Lahat ng tao gusto nila, dahil ng time na they will have the real freedom na tinatawag na pwede mong gawin kung anong gusto mong gawin. Kaya ngayon pa lang po, kinocongratulate ko na po kayo. Kung ikaw, nanonood ka nito, at isa ka pong OFW, napakaswerte mo kasi isa lang sigurado ko, may isang estudyante po ng JLink Project na sinendan ka ng video ko na gustong-gusto ka nilang tulungan at willing na willing sila gawin yung part nila para kumita din po kayo. And idadagdag ko na rin po dyan, hindi lang po sila magiging katulong niyo. Bakit? Since magiging part po kayo ng JLink Project 2015, kami po at buong team ko po ang magiging katulong nyo para makuha niyo po yung mga pangarap nyo. Kaya guys, kung noon, medyo hindi ganun kabilis gawin ang pag-networking ngayon po because of the system, because of the technology, at because of the meron system na ginagawa kami ngayon ganito, I'm sure, hindi na po magiging question kung magiging successful ka, hindi na po magiging question kung magiging times 5, times 10 ang kita mo, hindi na po magiging question kung uuwi ka na sa Pilipinas mag-for good. Ang isang tanong na lang dyan, kailan mo planong simulan at gawin ang pag-i-Inglobal? Power po. Bakit kailangan gawa ng paraan ng pag-join? Now, para po sa akin, bago po isa nyo bakit kailangan siyang gawa ng paraan, unang-una, ang isang bagay nagiging mahal, nagiging mura, hindi dahil sa presyo. Ang isang bagay kaya siya nagiging mahal dahil depende kung anong kapalit. Parang ganito, kung itong iPhone na to, ibibenta ko lang ng 3,000, 4,000, I'm sure magiging mura siya. Now, ano ang point ko? Ibig sabihin, hindi problema yung presyo. Now, sa lahat ko naman nakakapanood dito kasi alam ko bakit mo ito napanood kasi I'm sure napresentan ka po ng Inglobal. Now, kaya mo siya kailangan gawa ng paraan kasi ang lahat po ng mga OFW, lagi ka po meron ginagastusan. First, extension ka ng kada pamilya. Para kang politiko na minsan tinatakbuhan ka ng lahat. Second, marami mga nakaasa sa'yo na akala lang nila namumulot ka lang ng pera. Kaya minsan pag hindi ka pa tumutulong, sila pa nagagalit sa'yo. Third, ang hindi mo rin magpadala ng pera sa mga mahal mo sa buhay kasi ginagawa mo yun to compensate
na parang lagi mo ang sinasabi, spending money with your children is good, but spending time with your children is the best. Now, alam niyo ba na marami po akong nakilala na mga anak ng OFW na minsan napapariwala din sa buhay kasi padala na lang ng pera yung mga mahal sa buhay without even knowing kung anong nangyari sa kanila. Now, ito guys, simple lang. Kung nag-presentan ka ng in-global ngayon at gusto mag-join, kaya lang ang problema wala kang pera. Hindi po totoo wala kang pera. Nagkataon lang na ang pera mo, naka-budget na siya lagi. Ibig sabihin, bago po matanggap yung pera mo, alam mo kung sino papadalan mo, saan yung tatago, yung bayad mo sa rent, yung kakainin mo. In short, alam mo na lahat kung saan pupunta. Now, alam mo po guys, ano ba naman? Bawasan mo muna yung kain mo, or bawasan mo muna yung pagpapadala mo sa mga sa buhay, para alam mo mag-join ka. Kasi isa lang sure ko, bakit kailangan mag-join? Guys, hindi ito ang way para lang magbago ang buhay mo. Baka ang babaguhin ang buhay nito, buong pamilya mo. Isipin mo na kung because of this after joining, ito yung magiging last year mo sa country niya. Na-imagine mo ba ang sarili mo kung uuwi ka na at mag-for good ka? Na hindi, meron ang mahal mo sa buhay na malalaman nila na pag-uwi mo, hindi ka nababalik sa country yung pinagtatrabaho mo. Ano na lang kaya hindi na meron ka? Kung gano'n, biglang naranasan mo, yung inikita mo sa country niya, biglang inikita mo sa global at nasa Pilipinas ka lang. Now, anong point, guys? Gawan mo siya ng paraan. Kasi isa lang siya, lahat tayo gusto natin gumanda ng buhay natin. Lahat tayo gusto natin, makuha natin pangarap natin. If magiging creative ka lang, you have plenty ways para makuha mo at makapag-join. Number one, pwede kayo man mangutang. Bakit? Ginagawa naman natin mga Filipino yan eh. Nangungutang na tayo minsan pang fiesta, pang handa, pang birthday, pambili ng kung ano-ano. Now, bakit hindi mo gawin yung ginagawa ng mayaman? Ang mayayaman, nangungutang, tinatayo ng negosyo. Ang mahihirap, nangungutang, binibili ng mga gamit. Now, alam ko, mag-isipin lang. What if, dahil sa pangungutang mo, doon ka kumita ng malaki, di mas marami ka pang mamumotivate ng mga tao. Kasi sabi nga nila, meron tinatawag ng good debt at bad debt. Ang good debt, yung utang mo, lalo nagpapasok ng pera sa'yo. Ang bad debt, yung utang mo, naglalabas lalo ng pera sa'yo. Pero, para po sa akin, kailangan mo pala itong gawin kasi sayang. Sabi nga nila, sa lahat po na naglalakbay, ang 10,000 steps will always start sa first step. Now, if you want change, ano ba naman, idagdag mo muna ito sa ginagawa mo. Who knows? Because of that decision na ginawa mo ng paraan, because of that decision na nagbago ka ng mindset, who knows? Pagdating na oras, yung lahat po na nangyari sa amin, yun na rin po mangyari sa inyo. Alright. Paano ba ang differentiation ng scam at hindi scam? Guys, napakasimple lang. Wala kang sa mundo to na wala kang gagawin, yayaman ka. In short, lahat ng bagay meron kang gagawin. Second, minsan, mapapansin nyo sa ibang mga nagre-recruit, parang ganito, sasabihin nila, join ka sa akin, wala kang gagawin, kikita ka ng malaki. Ito, tanong mo sa kanya, anong ginagawa niya? Di ba nire-recruit ka niya? Kung nire-recruit ka niya, ibig sabihin, meron pa rin ginagawa. Now, alam ko yung guys, ako sa tagal ko na po sa nag-recruit. Ang dami ko na pong scam ng dinaanan. Ang dami ko na pong iba't ibang way, pero halos similar lang din yung nagiging concept. Para po sa akin guys, ganito na lang. Huwag mong pangarapin yung mama ni napakabilis na wala kang natututunan. Kasi para po siyang puno. Kung ang puno sobrang lumaki at walang proper na ugat, babagsak pa rin yan. Second, parang pelikula din po yan. Huwag masyadong madali ng pagyaman. Lalo na kung sobrang madali, yumaman agad and after what's next. Parang pelikula. Gusto mo manood ka ng pelikula after start, the end? Hindi rin eh. Ang buhay kaya siya nagiging masarap, kaya siya nagiging ka-enjoy. Kasi yung parang feeling mo minsan na hindi mo kaya ginawa mo at nagawa mo. Ang sarap ng pakaramdam niya. Now, bago po tayo mahaba, ito lang po sasabihin ko sa inyo. Ang scams po, number one is walang product. Second, isa pa pong masasabi ko, yung halos wala kang ginagawa at nakafocus lang kayo sa recruitment, isa pa po yung scam. Third, parang hindi na po kayo magulahan. Tingnan nyo po yung credibility na mayari. Sino ba mayari ng kumpanya niyan? Gaano na po ba katagal yung kumpanya niyan? Naka-register po ba talaga yan sa mga tamang government agency? Dito lang makikita ko na eh. Kasi, para po sa akin guys, huwag na huwag pong sisirain pangalan. Iisa lang yan. Ang pera pwede mawala, pero ang pangalan, ang hirap-hirap niyan the moment masira na. Kaya para po sa akin, gusto mo bang hindi ka ma-scam? Huwag ka lang isa. Mag-join ka na lang po sa In-Global. Ang In-Global po, 10 years na. Napakatagal na po namin. Ang dami na po namin world records. Part pa po kami ng Guinness Book of Record. Nandun na po lahat. In short, alam mo yung pinaghirapan mo, may pupuntahan. Now, ang isa pa pong napakaganda niyan, bakit?
I'm sure kaya ka po nakapanood ng video to kasi meron po isang estudyante ng JLIM Project 2015 ang sinend sa yung video to. Na I'm sure, ang maganda po niyan kasi kami po, ako po mismo bilang Hall of Fame in Global, dumating po ako sa point na ang gusto ko lang po talaga is hindi lang po ako yung kumita ng malaki. Marami po kumikita, pero mas gusto ko mas lalo pa pong dumami. Kaya binuo po yung JLIM Project kasi isa lang po paniniwala. Kung yayaman ka rin lang naman, bakit mo po papatagalin? Lahat ay gusto natin magbago buhay natin. I'm sure kung ikaw nga OFW, kung pwede ka na umuwi ng Pilipinas, so umuwi ka na eh. Now, ano ang point ko? Binuo ko po ngayon ito na online division para po mas makatulong po sa inyo sa lahat po ng OFW na makakapanood po ng video ko. Nandito po kami. We will be our new family, new set of friends na tutulong po sa inyo para mas makuha niyo po pangarap nyo. Isa lang po hihilingin ko. Kami po nandito para makatulong mo ko pangarap nyo. Kami po kahit simpleng thank you lang po, simpleng pasasalamat, simpleng message, enough na po yun sa amin at sobrang po nakakataba po ng puso namin. Kaya para po sa akin, kung ano man ang buhay mo ngayon, isa lang sure ko, kaya-kaya mo yung baguhin the moment mag-decision ka na gusto mo nang baguhin buhay. Power! Bakit kailangan namin mag-join kung kumikita na rin naman kami sa ibang bansa? Oo naman. Bakit talaga kailangan nyo mag-join? Siyempre, huwag na kayo mag-join. Kaya lang, may tanong lang ako bagong tutuloy ng panonood na to. Na unang tanong ko, masaya ka ba sa buhay mo? Second na tanong ko, masaya ba yung mahal mo sa buhay na binibigay mo? Hindi ibig sabihin na nakapagpadala ka ng pera, masaya sila. Hindi ibig sabihin na okay ka sa buhay mo, lahat din nakapalito sa'yo magiging okay. Now, ano ang point mo? Guys, just ask yourself. Una, tanongin mo sarili mo, pumingit ka. Tanongin mo sarili mo, masaya ka ba talaga sa nangyayari sa'yo? Kasi isa lang sure, hindi naman po lahat pera lang eh. Hindi naman lahat kailangan lang ng kita at pinapadala masaya na. Guys, isa lang alam mo, ang Filipino, mas importante sa atin ang relationship rather than pera. But minsan, bakit may mga FW na mas sinasacrifice sa relationship? Kasi it's because of pagmamahal. Ganun din naman tayo. Now, anong point ko guys? Bakit kailangan mag-join? Kasi isa lang sure. Kung talagang marami kang pera, bakit hanggang ngayon nagtatrabaho ka? Kung talagang malaki yung kinikita mo, bakit hanggang ngayon hindi mo pinapangarap umuwi sa Pilipinas? Now, anong point ko guys? Etong in-offer namin sa inyo, dagdag income. Dagdag income sa umpisa. Dagdag additional na pagkakakita ka. Ito yung dagdag na ang mangyayari sa is hindi lang dagdag sa buhay mo, kung hindi magiging dagdag sa buong pamilya mo na mas magiging mahaba yung oras na pagsasamahan mo. Hindi lang kayo magsasama tuwing umuwi ka. Hindi lang kayo magsasama tuwing nakakaalis ka sa ibang bansa. Malay mo, because sa dagdag na income na to, araw-araw na kayo pwedeng magsama-sama. Malay mo, dahil sa dagdag na kita na to, dito na matupad yung lahat ng pangarap mo at pangarap ng mga mahal mo sa buhay. Kasi guys, sabi ko nga, sa nangyari sa akin, in a span of 10 years, naikot ko yung buong mundo. In a span of 10 years, ang dami kong nakilala mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Hindi po lahat ng OFW, totoong maganda ang buhay. Maybe you're earning ng mas malaki na kinikita ng regular na kinikita sa Philippines, pero mas grabe din naman ang emotional stress mo. Anong feeling pag nang-miss mo yung mahal sa buhay? Anong pakiramdam? Nakita mo yung anak mo nag-post happy birthday or birthday niya tapos ikaw wala ka. Anong pakiramdam na yung anak mo may mga special moments sa school na wala ka? Anong pakiramdam pag nagkakasakit ka, mag-isa ka lang na pinapagaling mo sa sarili mo? Now guys, para po sa akin, kaya mong putulin lahat ng dinadaan mo. The moment you will have that decision na you want to change your life, I'm sure everything will fall into places. Sabi nga nila, lahat na nangyari sa atin kasi ginusto natin. Hindi ka makakapunta sa ibang bansa kung hindi mo ginusto. Kaya isa lang po ang sure ko, hindi ka rin makakauwi dito sa country to kung hindi mo gugustuhin. Nagkataon lang po, meron po ngayon isang in-global na pwede po maging bridge para lahat po ng gusto mo is makuha mo. At ang may dumugtong pa, meron ka pong magiging kapartner, may tinatawag kong isang prize system na JLIM Project 2015 na nandito po kami para matulungan po namin kayo na yung pag-uwi nyo dito mas magiging nakakabilis.